Kung ating titignan at pagmamasdang maigi ang ating kababayan ay tila maglalako lamang ito ng itinitindang gagamba sa kanto ng elementarya at sekundaryang paaralan mga kaibigan. Pero saan ka? Ay may malagagambang ethics lang naman ito nagalamay pagdating sa pakikipaglaban na kapag tinamaan ka ay daig mo pang pinadel ng kabayo ng plancha at hinampas ng malaking kalandi uling na lutuan ng gotong Batangas, bami at calamares. Bagamat mukhang malungkot na masiyahin ang ating kababayan na ito mga kaibigan, ay buo ang loob nito sa pakikipagpatayan at ubusan ng lahing pakikipagbuntalan at pakikipaglaban. Handang-handa itong sumabay, dumanak man ng isang damakmak na dugo sa ibabaw ng lona at magmumog ng sariling ngipin. Lalong-lalo na kapag ibang lahing taas-taasan ng tarasa, dangal at inaapak-apakan ng lahi ng mga tunay na dugong maharlikang mandirigmang Pinoy ang mamamakito. Kagaya na lamang ng isang Australianong nagngangalang Miksho na tirador ng tigpipisong mikmik at stiko sa tindahan na binansagang pony na ang ibig sabihin ay maliliit na kabayo dahil may malatadyak daw at sipa ng kabayo ang mga atake at mga kombinasyon nito. Hindi biro ang boksingerong ito mga kaibigan dahil mukhang gabi-gabi itong tumutungga ng 4 kantos na pinigaan ng 5 pisong kalamansi at nagbabanlaw ng isang kahong pelpilsen at tanduay ice na tila pinaguhugutan ng kanyang mga kapangyarihan. Mukhang drunken master ang datingan ito Galing ito sa 3 sunod-sunod na impresibong panalo bago itapat sa ating halimaw na kababayan mga kaibigan. Walang sinasanto to, miski nga daw engkanto at gorilla, basta daw may trangkaso ay papalagan daw niya. Sa interview pa nga dito, bago ikasa ang kanilang laban ay binigyang babala nito ang Pinoy na ihanda na daw nito ang kanyang nguya-nguyahan at uminom daw ito ng biogesic at painkiller bago at pagkatapos ng kanilang laban dahil bubugbugin daw niya ito ng inam at kakalampagin ng gulpedeng nguya-nguyahan hanggang magmakaawa daw ito sa kanya na itigil na ang laban. Parurusahan daw niya ang Pinoy sa pinakamahirap at masakit na pamamaraan at sinabing pagsisisihan daw nito na kinalaban niya ang isang tulad niyang halimaw na mantatabas. Sinimangutan naman ito ng ating mananabas na pambato mga kaibigan at sinabing huwag daw daanin sa putak at pagbubunga nga ang laban dahil hindi naman daw debate at chismisan ng laban at patunayan na lamang daw nito ang kanyang kahambugan at kayabangan sa ibabaw ng parisukat na lona. Dahil siya daw yung tipo ng maharlikang mandirigmang hindi na uso ang intro-intro, patayan at bakbakan agad pagtunog ng kampana. Tapusin! 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 May kartada ang Pinoy na 26 na panalo, 5 lamang ang natapos via knockout, 4 na draw at 7 talo lamang. Samantalang ang Australiano naman ay may 22 panalo, 7 knockout, 1 draw at 1 talo lamang. Paglalabanan nila ang bakanting WBF Asia Pacific Lightweight title. Naikasa ang kanilang laban noong ika-25 ng Agosto taong 2006 sa timbang na 135. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte ng Australiano sa Mansfield Tavern, Australia. Sa mismong laban, nakakapote pa talaga na walang manggas ang Australiano. Mahiya mo galing rescue sa bahay Patalon-talon pa na animoy pinasukan ng 13-man pay nang wala sa oras nang walang kaltas sa ATM. Samantalang ang Pinoy ay parang si Scorpion lang ang datingan, parang kakatapos lang mag-jacuzzi Unang round, parang kamote ang ulo ng Australiano, ang laki. Parang ang sarap gawing hasaan ng katala, bala ng lagaring bakal at katame. Samantala, nag-aangas agad ang kalabaw na Australiano. Isang suntok ng Pinoy, sinusuklian niya ng 4 na suntok. Ngunit hindi naman siya makatama sa Pinoy dahil mala riders na walang papelang motor at walang lisensya ito. Matalas ang pakiramdam sa checkpoint, hindi mahuli-huli, malabangaw. They don't get any tougher than yeah. I've done hundreds of left hand. And he's very... If Mick Shaw has taken this lightly, then he's in for a hard night. We're there with a nice 1-2. What were you worried about? The Ovan right. Landed a nice left hook a little while ago, and that won him the fight against Matty. Seeing if he decides to stay here. Mick there. Yeah, caught him with a left hook, mate. Round 2. Bukas na bukas ang depensa ng Australiano. Labas na labas ang malapatatas na ulo Hindi masakop ng pananggang kamay. Hirap na hirap din itong makatama sa Pinoy dahil sa malagagambang galawan nito. Ipinakilala na rin ng Pinoy ang kanyang kaliwang kamay na maladeuling na plancha kapag tumama. Philippines now training under Team Bolt.
Doing doesn't take a backward step. Gets hit, no boxes. If you stand and trade, well, you're going to be in some trouble. Control of the fight. Nice jab, but nice comeback. Boyens, crafty. Oh, did he get Mick Shaw there? I think He might have caught him with a Round 3. Lumalagablab na ang kisian ng dalawang fighter. Puro wild punches ang pinakakawalan ng Pinoy. At dito na rin matatamaan ng solid ang nguya-nguya ng Australiano na mahiya mo inampas ng super kalan. Nagmukhang unggoy na nandulas ito sa poso na sa sobrang pahiya ay tumayo agad at kumain ng saging. Lagapak ang puwet oh. Oh, this. Oh, Mick's down. Oh, he's been caught. Samantala, sinubukan ng tapusin ng Pinoy ang laban. Subalit, malasayoting bagong pitas ang tigas ng mukha nitong Australiano at maswerteng na iraos ang round 3. Mick's I think got- Owen can sense an upset here. I think so. Oh, he's got Mick again for left hook. Get them hands up, Mick, and get. When a guy's coming at you, Chris, so wild and woolly, do you look to time? Oh, he's trying to hit him too hard at the moment, Mick. He's got to go back to. Get back to centre now, Mick. Oh, it's he's dangerous fighter, Robert Owen, for anyone. Round 4. Napapatras na si Mick sa Pinoy. Nakakatikim na ng gulpit ng nguya-nguya niyo. This fight he did hurt him. We've seen your results from last time when you got the microphone in your hand. This is where it gets dangerous. Nice left hook there from Robert Owen. Sa huling minuto ng round ay kahindik-hindik na suntok ang tumama sa nguya-nguya ng Australiano mga kaibigan. Napadapa ito sa ibabaw ng lona sa sobrang lakas ng suntok ng Pinoy na mahiya mo hinampas ng lababo. That was where Mick should be jumping on him. Oh, he's hurt. Oh, Mick's down. Samantala, maswerteng na save by the bell na naman ang tirador ng Mick at Choco Choco. Nairaos na naman niya ang round 4. Round 6, hinahunting na ni Roberto ang malakamoting ulo ng Australiano na mahiya mo gusto nang gayatin at isahog sa tinola. Owen is just hunting Mick Shaw down, and Mick Shaw cannot get away from those ropes. Onto the rope then. He got centre ring. Oh, he's been caught for left hook. That left hook has been telling tonight. He has landed it 4 or 5 times, and every time it has rocked Mick Shaw. Push him, all do the pushing, just a step back. Oh, Robert Owen's back on the attack self, and the fighting's the easy part. Round 7, naubusan na ng baterya ang Australiano. Dito na rin wawasakin ng Pinoy ang hambog at maangas na si Mick. If he can win these next 4 rounds. Oh, but he's being caught again for left hook. He's just moving from one rope to the other rope. Oh, he's down. He's called that. Sure. Oh, he's being tagged with a huge left hook. Mick's in serious trouble again. Owen is just waiting. He's caught him in the back of the head there, I think. Robert Owen. Oh, and he's tagged Mick. Oh, Mick's down again. Big right hand. That's enough. Derek Millam has said that's enough. Glenn Azar jumps into the ring to save Mick Shaw to make sure that he is all right. Robert Owen celebrates. Ayan mga kaibigan, patikim pa lang yan. Sayaw dito, sayaw doon, ang mayabang na boksingerong si Broner. Nang mga nakakabwisit na parang bulating binuhusan ng Moriatic. Ni hindi man lang may taas ang pantalon at animoy sinasadyang ipakita ang kanyang maitim na pisonet sa madlang people. Hindi ko mawari kung anong klaseng dance step ang ginagawa nitong kolokoy na to. Siguro mga sayo pang tribo yon. Napakahilig pang magpasuklay at tatawag pa talaga ng uutusan. Akala mo naman ginto ang buhok. Para namang walis tambong sinilsil ng katam. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating masasaksihan kung papaanong binugbog ng gulpi di alimpungatan ang mayabang at hambog na si Adrian the Colocoy Broner ng toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, share, comment at higit sa lahat subscribe. Pakikalembang mo na rin ang kampana dyan sa tabi para updated ka kapag may mga video na ulit tayo ng mga mayayabang na pagmumuka na nakaarma.
Taong 2013, dedepensa ni Adrian Broner ang kanyang WBA welterweight title kontra sa toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Heavy underdog si Maidana sa laban na ito mga kaibigan. Nang ibig sabihin ay ine-expect ng maraming tao na tatalunin lang ito ni Broner nang walang kahirap-hirap at gagawing pataba lamang sa kartada nito. Dahil ayon sa mga ibang boxing analyst ay mahihirapan daw itong si Maidana dahil noong mga panahong ito ay undefeated pa itong kalabaw na si Adrian Dakolokoy Broner at kasalukuyan 3 Division World Champion. Bago magsimula ang laban ay grabe na talaga ang pantatrash talk nitong si Broner kay Maidana at gagawin daw niyang corn beef itong si Marcos Maidana dahil nga sa taga-Argentina ito. Grabe ang mga pang-asar nitong si Broner mga kaibigan. Sinasayawan pa niya ito ng mga pang-asar na dance step na minana pa niya sa kanyang mga tribo at may pagtitig at pag-aangas pa sa kanilang weigh-in. Ngunit ang toro ng Argentina ay nananatiling kalmado kahit umuusok na ang ilong sa galit at inihahanda ang kanyang gulpi de alimpungatan na pagsuwag sa kanilang nalalapit na laban. Round 1. Sinuwag agad ni Maidana itong si Broner at agresibong niratrat ito ni Maidana ng corn beef punch power combination. Puro wild at power punch ang pinakakawalan nitong si Maidana. Ngunit sa kabila ng pagsugod niyang ito ay nakuha pa rin mang-asar nitong si Broner at chinukchak chenenes niya itong si Maidana ng patalikod na talaga namang nagpainis sa maraming mga manonood. Round 2. Isang pangyayaring nagpayanig ng stadium at nagbigay ng matinding hiyawan at sigawan sa mga manonood. Sa kauna-unahang pagkakataon sa karan ni Broner ay nakatikim siya ng knockdown matapos siyang tamaan ng corn beef power punch ni Maidana na sa sobrang lakas ay nagmistulang unggoy na nahimatay itong si Broner. Pati nga ang commentator sa sobrang lakas ng corn beef power punch na ito ay napapiyok sa lakas ng suntok ni Maidana. Alam nyo ang kagandahan sa suntok nitong sa Maidana mga kaibigan ay ang lakas makapeke. Akala mo body blow, yun pala ang target ay pagmumukha ni Broner. Kitang-kita ang epekto nito kay Broner mga kaibigan. Para siyang nakumang at nangingisay-ngisay pa habang pinipilit na tumayo agad at maglakad. Kaya naman hindi na nag-atubili itong si Maidana at sinubukan ng tapusin ang laban. Ngunit talagang makunat pa sa makunat ang pagmumukha nitong si Broner at hindi basta-basta susuko. Sa round 8 naman, muling bumagsak itong si Broner mga kaibigan nang tinamaan ng solid na left hook sa panga nito. Pagbagsak nito ay sabay tayo agad at nagyayabang pa na baliwala lang daw. Alam nyo mga kaibigan, sa kanya ka lang makakakita nang siya na nga ang bumagsak, siya pa ang nagyayabang. Sa mga sumunod na tagpo, puro yakap na lang ang ginawa nitong si Broner dahil alam niyang nadedehado na siya sa laban. Kaya naman itong si Maidana ay hindi na nakapagpigil at gumamit ng pinagbabawal na teknik. Hinedbat na niya si Broner sa sobrang buwiset kakayakap nito. Sinamantala naman ito ni Adrian Dakolokoy Broner na animoy nasa pelikula na kung may best actor ay talaga nang siya na ang makakakuha. Umarte ito at may paghandusay pa na para bang akala mo'y napakasakit para madisqualify ditong si Maidana. Ngunit buti na lang ay binuwasan na lang ng third man in the ring ng puntos itong si Maidana at nagpatuloy ang laban. Binawian naman ni Maidana ng pambabastos itong si Broner na talaga namang nagpasaya sa mga manonood. Ginawa niya rin kay Broner ang kabastosang ginawa nito sa kanya. Nagpatuloy lang ang walang habas na corn beef punch power combination itong si Maidana at wala nang nagawa pa itong si Broner kundi mangyakap na lang ng mangyakap. Nagtapos ang laban nang hindi man lang nagawa ni Broner ang kanilang game plan na i-counter punch ito at hindi man lang nakabawi kay Maidana. At matapos niyang itanghal na panalo si Maidana, ang mayabang at maangas na mukha ni Broner ay nagmistulang unggoy na pinalaya sa kagubatan. Nagkorting mangga ang pagmumukha nito na para bang may goiter sa pisngi. At sa lapad ng pisngi nito mga kaibigan ay pwede mo nang gawing beatbox at hasaan ng katam. Dire-diretso itong naglakad papuntang locker room at nagpaalalay pa kaya yung ibang audience ay di na nakapagpigil at pinagbabato itong si Broner sa kabastusan nitong ipinamalas. Dahil hindi man lang ito nagpa-interview at kinongratulate man lang itong si Maidana. Ang lahat ng pang-aasar na ginawa niya bago ang laban ay kanyang nilamon ng buong buo at ang ending ay nagbuka siyang unggoy na itinakwil sa kagubatan.
Hindi maiiwasan sa buhay ng isang tao na magkaroon ng kaganapang kung tawagin ay kahiyahiya. Halimbawa, yung tipong kokonyot ka ng akala mo kakilalang tropa mo sa barbershop tapos bobombahin mo ng pambomba yung ulo. Yun pala ay isang construction worker na di mo kilala na may kulaning bengkong sa dalawang magkabilang puyo na mainitin ng ulo ang matsyempohan mo kaya bugbog di alimpungatan ang iyong daranasin. Kaya naman mapapakamot ka na lang talaga at matatawa sa mga nangyari kapag iyo ulit itong naalala. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, sa larangan naman ng sports na boxing at mixed martial arts, ay akalain nyong may mga bloopers din pala na talaga namang tumatak sa kasaysayan ng combat sport. Kaya naman, sa video natin ngayon mga kaibigan, ay inisa-isa ko ang talaga namang kwento ng mga kahiyahiyang pangyayari sa larangan ng laban ng pangpalakasan. Sino nga ba si Frank Maloney o mas kilala na ngayon bilang Kelly Maloney? Ay! Bongga! Isa lang naman siyang manager at promoter sa nakalipas na huling 30 years. Taong 2013 ay nagdesisyon nitong magretiro sa pagiging boxing promoter at kinalaunan buong tapang niyang inihayag at ibinunyag ang kanyang tunay na katauhan na kumbaga sa uod ay tuluyan na itong lumabas sa kukon upang maging ganap ng paru-paro. Dahil di umano ay hindi na daw niya kaya pang itago ang kanyang batuta at ang kanyang nararamdaman. Kasabay na din ito ng kanyang pagpapase-exchange. Pagkatapos pa nga ng kanyang pagpapase-exchange ay nakipag-participate pa ito sa isang malaking British event na Big Brother. Ay! Nahulog. Nahulog na nga ang tarapal. Alam nang walang pampers eh. Eto naman kasing dalawang to eh. Yung isa binitawan, yung isa naman lalambot-lambot humawak. Nabitawan tuloy. Nagturuan pa kung sinong may kasalanan eh. Sabay sabing buti na lang daw, pacifier kaya walang nakakita. Kung nagkataon na si Jinky katabi ni Manny, Diyos ko po, siguradong maghahalo ang balot sa Penoy at kutos di alimpungatan ang aabutin niya. Mantakin mo ba naman, pinakitaan ng pagiging Master Hokage ang mga audience sa kanilang way-in ni Bambam Rios. Humarap ito sa isang modelo na animoy gusto itong kalabanin nang umaatikabong banayad at dahan-dahan. Sa face-off naman ni Ortiz at Wilder ay talaga namang makikita mong napakalaking tao talaga nitong si Wilder. Wasak ang bahay tayong na mag-aaya ng sit-sit 150 dito sigurado. Sa sigaw pa nga lang eh, napatili na yung katabi niyang modelo na mahiya mo hinampas ng putlong na singhaba ng buntot ni Lolong. Si ate naman na animoy kinulong sa kuweba na walang mga kalalakihan ng 100,000 bilyon trilyong taon ay mahiya mo gusto ng birotyahin ang mga maskuladong fighter. Titig na titig ito na animoy gusto ng manunggab lalo na nung nakita si BBC Man na may technique na BBC punch combination. Magsisimula na sana ang round 2, yun nga lang may isang hip-hop na tamang abang ang umagaw ng eksena. Nag-aabang ito sa paglabas ng round girl na talaga namang nakapagpostura pa habang binibiyabet ang mga lubid para hindi mahirapang lumabas ang MILF na round girl. Yun nga lang, habang palabas na sana ang round girl, ay! Putrages, nahulog si Niga. Alalayan pa kasi si round girl eh. Ayan tuloy, akala pa sa sarili niya may pakpak siya. Ayan tuloy, kulani ang kanyang aabutin sa ulo. Sa kabilang kanto naman, nahulog ang tube ay sa ibabaw ng octagon na lona. Nangihinayang mga audience eh, dahil dis oras na ng gabi at mahirap nang makahanap ng yelo. Tinitipid na nga eh, natapon pa. Isang case pa ng Red Doors at Pilpilsin ang babarikin eh. Sa weigh-in naman ng dalawang magkalaban na ito ay hinalikan ni Puti si Kape at galit na galit si Kape dahil hindi pa daw siya nakakagante at nagbantang lintik lang ang walang gante. Isang reporter naman ang pulang-pula ang lipstick na mahiya mo kinayod sa floor wax ang talaga namang palong-palo. Kaya habang siya ay ini-interview ay hindi na napigilang dampian ng banayad at dahan-dahan ang labi niya ng boksingerong may sirit pa ng regla ng negra sa bandang kilay. Sa kabilang stadium naman, pinakitaan naman ng langit ang refereeng nakadestino sa labanan ng dalawang mamasang. Nakulang na lang ay pasukan ng bangaw na botsyog ang bunganga nito sa sobrang pagkakanganga ng nguya-nguyaan nito. Sa face-off naman ng dalawang boksidor na ito ay hindi nakapagpigil ang anak ng isang boksingero.
at di pa nag-uumpisa ang laban ay biniwasan na nito ang buhay ng kalaban at binigwasan ang pangalawang ulo nito ng walang halong pang-aalinlangan. Ito namang boksingero na ito ay talaga namang nagyayabang at talaga namang ikinekembot pang maigi ang buong katawan na mahiya mo binuhusan ng kumukulong muriatic, oxalic at Clorox. Kaya yun, natsyempohan ng sipa ng kalaban, bagsak ang pagmumuha nito at talaga namang dinikdik pa ng dinikdik ang pisngi na mahiya mo bawang na panglagay sa sinangag hanggang sa mangisa ito ng tuluyan. Kakagigil. Ito namang isang fighter na ito, sa sobrang pagkabangag sa solid na suntok ng kalaban ay nawala sa kanyang ulirat at nagkaroon ng hallucination. Dahil mantakin mo ba naman, pati ang kalbong referee na nananahimik ay biniyabit ang paa at talaga namang gustong gawing diroskas at gawing tako ng bilyar kung ipihit. Sa weigh-in naman ng babaeng MMA fighter na ito ay tila may swerting taga-kilo sa kanyang tabi. Mantakin mo ba naman ay hindi na naalis ang pagkakatiting nito sa halimuyak ng bundok at gumamela ni Aling Mame. Ang isang fighter naman na ito ay hindi pa nagsisimula ang laban ay naglakad na pauwi nang wala man lang maski anong pasabi. Di mo malaman kung taing-taing na ba, depressed dahil iniwan siguro ng kalaguyo o natalo sa online sabong. Etong isa namang to ay sobrang bait naman. Ito masarap na kalaban mga kaibigan eh. Mantakin nyo ba naman, nagpagrap pa ng pizza at binigyan ng kanyang kalaban. Kaya ayon, tamang kain ng mga peg. Ang hindi niya alam, may gamot na pampaliit ng etit yung pizzang yon. Etong isa naman ay hindi sinasadyang matamaan ang kung anong something sa katabi niyang model na talaga namang umalog na mahiya mo huling bola ng bingguhan sa peryahan na talaga namang aalog-alog sa sobrang talbog. Sumayaw naman ng kung anong dance step ang boksingerong ito. Wasiwas dito, wasiwas doon. Mahiya mo nakikipag-showdown lang eh. Ito namang isang lalaking ito ay ubod ng cute. Pumustura ito na hindi maipintang pagmumukha. Ang hirap i-drawing ng mukha nito tinan nyo. Na may kasamang pagturo pa sa nuno. Ang isang fighter naman na ito ay nahulog ang pangsuson sa kanyang dalawang bolang kristal. Buti na lamang at talaga namang Boy Scout ang kanyang team at inayos maigi ang hulmahan ng kanyang itlog na pupwestuhan ng kanyang pangsuson sa kanyang salawal. Sinaniba naman ng gagambang panike ang isang lalaking ito. Sumabit pa ito sa mga kawal na mahiya mo naging zombing nauulo sa postura ng galawan. Tumalon naman na parang isang palakang may polio ang isang boksingerong ito. Kinapusan talon nito at lumagapak ang tagiliran. Kaya ayon, di pa nag-uumpisa ang laban ay benggong nagad ang kanyang tandyang.